mainit na mainit. Dalawa na po ang nagpapile ng impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Ang gagawin po natin ngayon ay iisa-isahin po natin kung sino-sino po, kung ano-ano yung kanilang inirereklamo. Ito po, sino muna yung sa first impeachment? Ang first impeachment po ay inendorso ng Makabayan Coalition. Pinangungunahan po inendorso po ng Makabayan, no, yung mga congressman na Makabayan. At ito pong nag-complaint ay ang mga sumusunod. Former lawmaker Franz Castro and Nery Colmenares. Okay. Ang complaint po nito ay primarily on betrayal of public trust through three main grounds. Ito po yung tatlo nilang grounds for impeachment at pag-uusapan po natin to ngayon. Misuse of funds. Ayan, ang walang kamatayang misuse of funds. Alleged gross abuse of discretionary power regarding 612.5 million in confidential fund for the Office of President, Vice President, and the Department of Education, DepEd from late 2022 to mid-2023. Okay, ito po yung walang kamatayan nilang aligasyon na meron pong gross abuse of power, discretionary power regarding 612.5 million in confidential funds. So ito po, ano po ang batayan nila nito? Ito po ay nakabatay sa haka-haka. Kasi po confidential fund nga di ba? Kung mali po ang magkaroon ng confidential fund, bakit hindi nila isinama yan na idemanda lahat po ng mga mayroong confidential fund? Bakit hindi po nila nireklamo si Pangulong Marcos sa confidential fund? Di hamak na mas malaki yung confidential fund. Alam po ninyo, matagal na tong confidential fund. Siyempre nung una, nabibigla tayo dahil hindi naman natin alam yung confidential fund na yan. Pero dahil na rin sa ginawa nila, napatunayan natin ngayon na yung confidential fund, marami na natuto na yan pala ay lihim, yan pala ay ginagamit laban dito sa mga grupong yung mga against dito po sa ano na nga tawag sa kanila? Mga rebelde. 'Di ba? Kasi ginawa yan ni BP Sara doon sa Davao. Ginamit niya yung confidential fund doon para maging insurgent free yung Davao. So in-apply niya lang sa Pilipinas sa kanyang maikling yan po. Ngayon, hindi po naman nila masabi kung ano po yung nilabag ni BP Sara dyan. Gross abuse of discretion, discretionary power regarding 612. Meron po ba? Kasi tapos na to 2022 to mid-2023. Ibig sabihin, nasuri na po yan ng COA. Meron po ba sa COA, sa pagsusuri ng COA na mali na ginawa dyan sa confidential fund? Wala. So kung wala po, kung cleared po si BP Sara, ano yung inaangal nila? Mema lang, para lang po may masabi. Para lang po may maiangal. Okay. Ikalawa, fabricated reports claim that she ordered subordinates to prepare fabricated liquidation and ang accomplishment reports to justify questionable spending to the Commission on Audit. Alam nyo po, eto, again, ang sinasabi nila, ang fabricated lang daw yung liquidation and accomplishment reports. Yung COA po, yun ang trabaho nila. Tignan kung yung accomplishment report, wala pong ibang trabaho yung COA. Sinusuri po niya yung sinasubmit yung papeles kung tama ba yung paggastos ng pera. Between COA at saka mga makabayan kay Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, sila kasi nagdemanda Sabi ni Franz Castro,
Nag-ano lang, fabricated daw yung liquidation. Alam mo, Franz Castro, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay ah, accountant? Alam ko, teacher ka eh. Di ba? Oh. Paano mo nasabi na fabricated yung mga liquidation report na sa madaling salita, gawa-gawa lang? Samantalang, hindi po yan nakita ng COA. COA po batayan eh. Meron po ba report na, ay, BP, gawa-gawa mo lang yan? Wala naman eh. Unmodified nga. Ibig sabihin, yung pinakamataas na pwedeng makamtan ng isang ahensya, ibinigay ng COA sa Vice President. Ikatlo, defiance of oversight, alleged dereliction of duty by willfully refusing to recognize congressional oversight and the authority of House of Representatives inquiries during the budget deliberation. Yan. Yun pala yung mga hindi pagsagot ng maayos ni BP Sara. Budget deliberation. Gusto nito ni Franz Castro na yung Vice President papailalim dito sa mga lintik na House of Representatives. Kahit nga hindi umating dyan, di-zero nyo yung budget. Di ba? Budget deliberation lang. Hindi naman kinakailangan yung Vice President dyan dapat eh. Yung Presidente nga hindi umatin, pinapasan nyo pa yung, yung budget eh. Kailan umatin yung Presidente dyan? Hindi. Ano ba pagkakaiba ng Presidente at Vice President? Pareho lang sila ng tungkulin. Ginagalang nga kayo, umatin nga eh. Nung umatin naman, binabastos nyo naman. Ano ba tawag nyo sa Vice President nung umatin dyan? Pusit. Meron bang Vice President na tinawag ng Congressman na pusit? Only in the Philippine Congress na yung Vice President ay tatawagin pusit ng isang Congressman. Kayo nga ang walang galang eh. Diba? Ibig sabihin, itong mga isinampa ninyo, ano yung purpose talaga? Kasi, ang tanong natin, inimbestigahan nyo man lang ba yung mga magnanakaw sa flood control? Trilyon piso po yan. Trilyon. Kung totoo kayong anti-corruption na gusto nyong palabasin, bakit hindi nyo sinampahan o bakit hindi nyo iniimbestigahan yung mga magnanakaw sa flood control? Totoo bang may magnanakaw sa flood control? Ano ba tawag nyo sa Ghost Project? Ghost nga eh. Ninakaw ang pera. Bakit hindi kayo man nag-imbestiga man lang? Pero itong Vice President na wala namang krimen, haka-haka nyo lang yung may krimen sa confidential fund. Haka-haka nyo lang na dinudugas yung report. Pati report, akala nyo ba madudugas ninyo yung COA sa report? Yun lang nga trabaho ng COA. Para nyo sinabi, mas magaling kayo sa COA. Wala nga nakitang mali yung COA eh. Tapos kayo may nakita kayong mali. At alam nyo ba sa COA? Ang pag may maling nakita sa'yo, isosoli mo lang yung pera. Di ba? Yung binabanggit nyo, maling paggastos. Hindi sinabing ninakaw Walang sinasabing graft and corruption, walang sinasabing plunder. Maling paggastos lang. Kung mali paggastos, di bayaran mo yung maling ginastos. Ganun lang po yun. Tatanggalin mo yung Vice President dahil doon sa sinasabi nyo lang na ganun. Tapos, porket hindi nyo mapasagot ng maayos, ano sabi ni BP Sara noon? You may not like my answer, pero sumasagot ako.
Binabastos nyo nga yung Vice President for the first time eh. Merong pambabastos eh. Oh. So eto po, lahat po ito, yung tatlong grounds nila na to, hindi po masasabi. Ano yan, wala po sa hulog. Walang sustansya. Hindi dapat pumasa. Pag pumasa yan, okay. Ito po, yung second impeachment naman ay isinampa ng mga salot sa lipunan. Ayan, matagal na po salot yung mga dilawan eh. Nakita nyo po, ang tatanda na. Tapos yung isa, apo na ni Cory. At tanong ko nga pala sa inyo, yung mga dilawan na to, bakit hindi kayo nagsampa ng reklamo kay Marcos? Impeachment kay Marcos, bakit hindi kayo nagsampa? Kung totoo kayong anti-corruption. Hindi kayo anti-corruption. At least yung Makabayan Black, nagsampa sila ng impeachment kay Marcos. Kayo, bakit hindi kayo nagsampa ng impeachment? Ito pa tanong, bakit hindi nyo kinakasuhan yung mga magnanakaw sa flood control? Bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso? Hindi naman kasi totoo na gusto nyo na kayo ay anti-corruption. Ang totoo, anti-Duterte lang kayo. Ang isa pang katotohanan, kaya kayo anti-Duterte, hindi dahil para kayo sa bayan, kundi para kayo manalo yung kandidato nyo. Wala kayong kapag-apagasang manalo hanggat nariyan si BP Sara. Kaya pilit ninyong ini-eliminate si BP Sara. Ito ang kanila. Sino-sino tong mga to? Filed by civil society leaders led by Tindig Pilipinas, including Kiko D, Laila De Lima, at saka si Tabingi. Corruption and unexplained wealth. Ito po ang mga basis nila, no? Una, corruption and unexplained wealth. Allegation, at least to may allegation ng graft and corruption. Allegations of graft and corruption including accumulated unexplained wealth totaling approximately 2 billion disproportionate to her official salary. Okay. So haka-haka na naman. Paano nyo nalaman na may 2 billion siyang 2 billion siyang wealth? Meron ba kayong basehan? Meron kayong hawak na bank account? Anong basehan nyo na 2 billion yung ni BP Sara? Ikalawa, bribery. Accusation that she personally distributed cash envelopes to high-ranking DepEd officials. Cash envelope to high-ranking DepEd officials. Bribery. Antindi, no? Bakit naman niya ibabribe yung mga DepEd official? Bakit niya ibabribe? Ikatlo, extrajudicial killing. Ito pa rin, walang kamatayang EJK. Claims of involvement in tolerance and extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Ito po, maling-mali po to. Bakit po mali? Mayor pa daw siya nung Davao eh. Mayor pa daw siya sa Davao. Ini-impeach nyo siya, tinatanggal nyo siya bilang vice president. So ang kinakatwiran nyo dahil nung mayor siya ng Davao, involved siya sa EJK. Hindi po nyo pwedeng patanggal bilang vice president kung ang kasalanan niya ay vice mayor pa siya. Naintindihan po niya. Hindi po ninyo po pwedeng sabihin na tatanggalin namin siya vice president kasi nung mayor siya, ito ginawa niya. Hindi po. Sasampahan niyo po siya ng kaso. Hihintayin niyo po na mawala siya sa pagiging vice president tsaka niyo siya sasampahan ng kaso nung mayor siya. Hindi po pwede na. Ang impeachment po, pagtatanggal sa kanya bilang vice president. Nakuha niyo po? Ayun ang paniniwala ko pero tanong din natin dito kay
kay Google. May AI na rin po si Google, makapangyarihan yung AI ni Google eh. In the Philippines, acts committed while holding a previous office are generally not considered grounds for impeachment once an official has assumed a new higher office like Vice President. Di ba? Kaya po ito, kung ang grounds ninyo for impeachment ay yung ginawa niya nung siya ay yung siya ay mayor bilang bahagi ng Davao Death Squad, katarantaduhan po. Katarantaduhan po yan. Kasi ini-impeach nyo siya hindi bilang mayor kundi vice president. Kaya ano lang talaga, pampakapal ng kokomban. Ikaapat ay susunod. Hindi ko alam kung pang ilan na to. Destabilization effort. Ito tignan nyo allegation. Allegations of inciting to sedition and public disorder through calls for the resignation of President Ferdinand Marcos and threats against high-ranking officials. Okay. Alam niyo po, never pong sumama si BP Sara sa mga rally ng Marcos resign. Wala po si BP Sara sa mga Marcos resign. Hindi po siya umaten sa rally. Okay? At hindi pa po napapatunayan na ang pagsigaw po ng Marcos resign ay destabilization. Yung mga insiguridad na gobyerno lang po. Biruin mo, ang ibig sabihin ng Marcos resign, mag-resign ka na Marcos. Si Marcos pa rin po yun. Ewan ko lang, hindi po ako abogado, pero ibig sabihin, hindi po palayasin si Marcos, hindi po ibagsak si Marcos, kundi Marcos resign. Ibig sabihin, yung mga tao gusto maalis ka sa pwesto, pero hindi ka pupwersahin. Kung hindi, kusa ka mag-resign. Wala po akong nakikita doon na inciting to sedition. Kaya lang nga po, ibang usapin yan. Kasi wala pa naman nakukulong na nagsabi ng Marcos resign. Just in case po na totoo yun, na sedition, wala po kahit sa anumang rally ng Marcos resign na umaten si BP Sara. Ang alam natin, maisog. Yung unang maisog, umaten si BP Sara. Pero yung mga sumunod maisog, wala po. Okay. Assassination plot. Ito po yung dati, no? References her public statement about contracting an assassin to target the President, First Lady, and House Speaker if she were killed. Di ba? Meron pong yun, hindi niya naman po sinabi na nag-hire na ako ng uutas dyan sa tatlo na yan. Kita nyo, hanggang ngayon, hindi siya hinuhuli. Kasi, yung krimen na yan, nakadepende kung siya ay matitigok. Parang ipinagpaunan niya na. Parang safety niya yan eh. Alam ko na, parang sinabi niya na etong mga tao na to, kung matitigok ako, eto ang may kasalanan. Kita mo, hindi siya nagagalaw. Ano yan di ba? Kung sakaling ako'y matitigok, yan yung may kasalanan, yung tatlo na yan. At nag-hire na ako. Ibig sabihin, walang krimen. Pag iniisip mo pa lang, hindi pa krimen yun. Dahil doon, impeach na siya. Ang kondisyon yun, siya yung matitigok eh. Hindi mo na kinakailangang impeach si BP Sara pag nangyari yan dahil tigok na siya. Di ba?